Magandang araw po sa ating lahat. Itutuloy natin ang ating pinag-aaralan tungkol sa set. So, nung nakaraan, pinag-aaralan natin ano ba ang set at ano ba ang well-defined set. So, ngayon, pag-aaralan naman natin kung paano isulat ito. Meron tayong dalawang paraan na pag-aaralan ngayon kung paano isulat ang set. Pero dapat, alam muna natin itong mga sumusunod na to. The following conventions are used with sets. So, number 1, ginagamit natin yung capital letter para pangalanan ang set. Number 2, ginagamit naman natin yung lowercase letters para pangalanan yung elements sa loob ng set. At number 3, ginagamit naman natin yung curly braces para dun ilagay yung mga elements ng given set. So ito po yung ating gagamitin sa pagsulat ng set. So ano ba yung unang paraan para isulat yung set? So ang unang paraan ay yung tinatawag nating roster method or listing method. So sa title pa lang nakasaad dito, listing method. Ililista ang lahat ng elements ng given set. Sa example natin, ang ating set M ay may elements na 1, 2, 3, 4, 5. So ganito ang paglista ng mga elements sa loob ng set. Pag binasa natin to, set M is a counting number less than 6. So ganun po ang tamang pagbasa. Ano naman yung susunod na method? Ang susunod na method ay yung tinatawag nating rule method o set builder notation method. Dito, it clearly describes the elements of the set. So dinidescribe niya kung ano ang nilalaman ng set. Ang rule method ay nakasulat siya in statement form o yung verbal method. So ganito po ang pagsulat. So M and then equal to this one. So paano ba natin binabasa yan? Ang tamang pagbasa po niyan, M is the set of all x such that x is a counting number less than 6. Yes po, ang basa po dito sa vertical line na to ay such that. So ganun po ang tamang pagbasa. Pero pwede rin naman po ito. M is equal to x such that x is a counting number less than 6. So ganun po ang pagbasa ng rule method o yung tinatawag nating set builder notation method. So ulitin ko po, meron po tayong dalawang paraan na pinagpag-aaralan ngayon. Yung una po kanina, yung tinatawag nating roster method or listing method. At ang pangalawa po ay yung tinatawag nating rule method or set builder notation method. Subukan po natin to. Subukan natin ilista sa listing method o roster method at saka sa rule method. So ang given po natin, set A is the set of colors in the rainbow. So dapat po alam mo kung anong sinasabi ng statement. So dito po sa example na to, ang pinag-uusapan kulay sa rainbow. So alam mo ba kung anong kulay ng rainbow? Okay, tama. So ilista natin isa-isa. Pag sinabing listing method, ililista isa-isa kung ano ang nilalaman ng set A. Tandaan, ang set A ay ang nilalaman nito ay colors in the rainbow. So ano nga ba ang kulay ng mga rainbow? So ito po ang mga kulay ng rainbow natin. So set A is the set of colors o in the rainbow. So ang ililista natin isa-isa. So ito ay ang mga red, orange, yellow, green, blue, purple, and indigo. So ito po yung mga colors ng rainbow. So ito yung listing method. Ililista isa-isa. So paano naman yung ating rule method? So madali lang po yung rule method. Ganito lang po yung gagawin natin. So pagka sa rule method, meron ka ng basis, meron ka ng batayan or guide. Ito na yung statement form niya. Lalagyan mo na lang siya ng ganito. Yan. Lalagyan mo siya ng X such that X is a set of colors in the rainbow. So dinagdagan lang po natin at dinugtong po natin yung statement na to. Okay? So ulitin ko po ang pagbasa po nito. A is the set of all X such that X is a set of colors in the rainbow. Or para mas madali, sabi ko nga kanina, A is equal to X such that X is a set of colors in the rainbow. So malinaw na malinaw po kung ano ang tinutukoy ng ating statement.
Ang tinutukoy ng ating statement ay yung mga kulay ng rainbow. Malinaw po ba? Okay, salamat. At nagkakaintindihan po tayo. Sunod po, set B is the set of the state of matters. So ano ba ang sinasabi ng statement po natin? Tama, ang sinasabi ng statement ay yung mga state of matters. Alam po ba natin kung ano yung mga state of matters? Tama ulit. Diba pinag-aralan natin yan? Sa science, pinag-aaralan ang state of matters. So malinaw, alam mo kung anong nilalaman ng statement. So pwede mo bang ilista isa-isa kung ano ang elements ng statement na to, ng set B? So ating ilista using listing method. So pag sinabing listing method, ulit, ililista mo isa-isa. Ang pinag-uusapan natin ay set B. So by the way, i-denote natin, sabi nga, ang set sa capital letter. Sa kaya yung ginagamit natin ay capital letter B. So ililista natin isa-isa. So listing method, so set B is the set of state of matters. So ano-anong mga ito? Solid, liquid, gas, at saka plasma. By the way, class, pwede rin nating identify yung cardinality ng set pagka nakalista po siya, in listing method siya. So ano naman ang tinatawag nating cardinality? Pag sinabi nating cardinality, ito yung bilang ng elements sa loob ng set. Paano ba isulat ang cardinality? So pag sinulat mo yung cardinality, N, so N, and then parenthesis. So dito pinag-usapan natin ay set B. So ilalagay natin set B, then close parenthesis. So the cardinality of B is equal to, so ilan ba yung elements ng B? So solid, liquid, gas, plasma. So ang cardinality po nito ay 4. So ulitin ko po, pag sinabing cardinality ng set, ito po yung bilang ng elements sa loob ng set. Yan po. So tapos na tayo sa listing method at alam na rin natin kung paano kunin yung cardinality ng set. Ang cardinality lang pala ay bibilangin mo kung ilan ang nilalaman ng set. So sulat naman natin kung paano isulat yung rule method. So ulitin ko po, set B is the set of the state of matters. So meron ka ng guide. Kasi naka-verbal na to, naka-statement form na siya. So ano na lang yung idadagdag natin? So yung idadagdag na lang natin ay yung X such that X. Okay. So B is equal to X such that X is a set of the state of matters. So ano po yung napansin nyo? Lagi ang simula ng rule method ay ganito. X such that X is a set and then followed by the statement. So nakita nyo po, dinugtong lang po natin yung statement na to. Okay? So dinugtong lang natin. So X such that X is a set of the state of matters. So malinaw po kung anong tinutukoy dun sa rule method. So dapat kung anong tinutukoy dun sa listing method, yun din yung natutukoy dun sa rule method. Okay, subukan naman natin ito. Halimbawa, given yung rule method, tapos tinatanong ka, paano mo isusulat sa listing method? So paano mo nga ba siya isusulat sa listing method? So una po, dapat naintindihan mo kung ano sinasabi ng statement. So ano bang tinasabi ng statement natin sa rule method? So yung P daw is equal to X such that X is a whole number less than 10. Ang tanong, alam mo ba kung ano yung mga whole numbers? Tama. Pag sinabing whole numbers, nagsisimula ka sa 0 and so on. So pag nagbilang ka, 0, 1, 2, 3, 4, and so on. So yun yung tinatawag nating mga whole numbers. So ang sinasabi dito, whole numbers less than 10. So ano nga bang ibig sabihin ng less than 10? Mas mababa daw sa 10. So ang nilalaman ng set natin ay mga whole numbers na mas mababa sa 10.
So alam mo na ba kung anong sagot? Sige nga. Tama. Ang sagot dito ay yung mga bilang na 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So tama ka. So ang listing method ng rule method na x such that x is a whole number less than 10 ay ito po siya. So ililista mo ang mga nilalaman. Ililista mo isa-isa kung ano yung mga elements na tinutukoy doon sa statement. So malinaw po ba? Okay. Susunod naman po, subukan natin ito. Paano naman kung naka-listing method siya? At ililipat naman natin siya sa rule method. So ano ba ang tatandaan? Unang-una, titingnan mo ano ba ang nilalaman nung set na yon. So ang set B, sa pa-example na to, ano ba ang nilalaman niya? Sige nga, basahin mo nga. Tama. Ang nilalaman niya ay A, E, I, O, U. O yung tinatawag nating vowels in the English alphabet. So dapat alam mo kung ano tong mga to. So yung A, E, I, O, U, ito ay mga vowels in the English alphabet. Doon sa ating alphabet po yan. Diba? Ito yung tinatawag nating vowels. Okay, so ngayon paano natin siya ililista? So sabi ko nga kanina, A, E, I, O, U are vowels in the English alphabet. So pag nilista natin siya using rule method, ililista natin siya in verbal. Gagawin lang natin siyang verbal. So ulitin ko, magsisimula siya sa X such that X is A. So paano po yan? Ayan. So set B is the set of all X such that X is a vowels in the English alphabet. So ganun lang po kadali. So titingnan mo kung anong nilalaman nung set na yon na nakasulat sa listing method. Tapos, ito-translate mo siya into verbal or into statement. So ganito ang tamang pagsulat. B is equal to X such that X is a vowels in the English alphabet. Malinaw po ba ang ating pag-aaral ngayon? Sana may natutunan kayo at magamit nyo ito sa pagsagot ng ating mga module. Okay, hanggang sa susunod na ating pag-aaral. God bless and stay safe, everyone.